Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok, pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. Tig-isa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Good morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:07 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Martes, Marso 17, 2026. Temporaryo ninyong makaupod mga kaabyanan, Hope Torichante. Sa ngalan sang inyong regular anchor, no, Paul Tarosa, kag welcome na sa panibag-o naman nga edisyon sang Bantay Banwa. Subong nga adlaw sang Martes mga kaabyanan aton pagapatpaton ang nangin accomplishment sang Police Regional Office 6 para sa bulan sang Marso, no? Kay kahapon may ginhiwat nga awarding ceremony and kadungan sini, no, may ara sang pahayag o kon report, no, si Police Brigadier General Josefino Ligan sa nangin accomplishment sang Police Regional Office 6. So aton ina nga pagapatpaton diri sa programa Bantay Banwa. Ano bala, no, ang mga ginapabugal nga accomplishments ng Police Regional Office 6 sining Marso. Ibaloon naton with Police Brigadier General Josefino Ligan.
And also mga kaabyanan siniman nga hapon aton nga kuan sa nga update ang opening sa nga Western Visayas Regional Athletics Association meet ukon Wibra Meet 2026 sa syudad sang Pasig diri sa probinsya sang Iloilo. Live karon nga maga-report no si Marian Grace Serenieta aton hibaloon kamusta ang sitwasyon karon sa Pasig City para sa opening sang Wibra 2026 ang Regional Sports Meet nga pasakupan sang mga student athletes sang Western Visayas. Kamusta ayan, no? Kay actually mga kaabyanan, no, opening subong but prior no sa nga Marso 17 may ginahiwat na yang nga mga aktibidad or mga pahampang no regular man nga sports o kon para games may ginahiwat na yan no dira sa way Wibra sa Pasig City. Baloon naton kamusta ang medal tally no sa Western Visayas Regional Athletics Association Meet 2026. But before that mga kaabyanan aton nga i-check no ang lakat sang panahon and also ang aton nga DOST FIVOX sa aton nga padayon man nga pagbantay sang Bulkang Kanlaon and of course no nga aton nga lakat sang panahon diri sa aton sa Rayon 6. Unaon naton mga kaabyanan ang report nor bulletin sang DOST FIVOX kung sa diin 3 ka volcanic earthquake ang nabalahag no sa Bulkang Kanlaon sa makaligad nga 24 oras. Ang sulfur dioxide flux sang bulkan yara sa 1,222 tons no kag nabalahag ina sang Marso 16. Mga kaabyanan na maintain no sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island region. Sa sinin naman nga bahin aton nga kuan no sang update ang aton nga DOST Pag-asa para naman yan no sa lakat sang panahon. Radyo Pilipinas. Yari sa aton nga piyak nga linya mga kaabyanan si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Engineer Silvestre, maayong hapon. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello, good afternoon. Muna ang aton latest weather update para sa subong nga adlaw sa Tuesday, March 17, 2026. Northeast monsoon nag-aapekto sa may Luzon, kag diri naman sa Western Visayas generally for water kita. Pero wala man natang ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat kag panag-uob duga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast nga magadala sang makanay tubtob makasara ng pagbalod ng aton kadagatan. Forecast temperature naton generally nasa 23 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kag ginang alas 5:56 kag ginang aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag ang aton nga heat index ka na record sa buong adlaw ang pinakataas diri sa station is 35 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo da Florida station. Sylvester, madam, agad nga. Salamat. Engineer, no, palabyan ko lang kay sa nagliligad nga semana, nabatsaga nato, no, ang kapaang sang panahon. But subong, no, lately, na-realize man naton nga do cold naman, no, ang aton nga panahon, especially kung kaagahon kag kagabihon. Anong rason sini Engineer Silvestre? Yes, ma'am, ang tugas na ang kang aton nga northeast monsoon na mga paglamig nga nabatsagan naton. Pero possibly ano naman ni ang last surge sa ang aton nga northeast monsoon kag possibly naman nakata mag-terminate sa atong northeast monsoon sa anytime this week or sa Monday. Speaking of that, no, sa termination, Ma'am Leonor, sano ayan maga-declare ang pag-asa sang pagsugod naman no sa aton nga dry season? Well, as of now, ma'am, hindi pa man kita sir ma'am,
declare sang atong onset kang atong nga dry season kung wala pa na terminate ang atong nga northeast monsoon. With that, ma'am, damo gid nga salamat, Engineer Silvestre sang Pag-asa, Iloilo. Welcome ma'am kag maayong udto sa inyo sa liwat. Na batian mga kaabyanan si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa, Iloilo. Naghatag sa aton sang pinaka-latest no sa lakat sang panahon. So joke gani sang mga kabataan no, especially online. Kay sinoni ko no love life ang na-experiensyahan sang rehiyon no kay lamig. Kung sang nagliligad ng mga semana, batyagan nato ng kapaang batsubong no lately na batyagan naman naton yung kambyo klima balang ginatawag nila na batyagan naton nga do nubo no ang temperatura. In fact no even sa Baguio nakabalag sila sang 10 degrees Celsius ang temperature. So diri sa aton sa Western Visayas kung kaagahon kung kagabihon no malamig ang aton nga tiyempo. Ang iba naman niya nagasiling no kung sino man kuno ang nag-open sang aircon sang pungsod Pilipinas hindi anay pagpatyon no kay kanami sang panahon subong no mabulubugnaw kay kung mag-abot naman gani no aton nga dry season no kun ang tig-ilinit taas na naman nga temperatura ang aton nga mabatsyagan. Nevertheless no amo man ang tiyempo parang manami nga magkadto sa mga beaches naton, mga waterfalls. Time to rediscover Western Visayas kadtuan ang mga matahom nga lugar no kag mag-relax, mag-unwind. Especially no kung summer season amo nang pinakamasako nga tiempo no sa patag sang turismo sang Western Visayas ang dry o kon ang summer season. And we're also gearing towards Semana Santa, mga kabyanan, no? Magpreparar na sang inyo nga mga itineraries. Kung may plano kamo nga magwa, no? Temprano pa lang naplanuhan na kung diin magakadto, magabisita iglesia, diin magalagaw, and also magnilay-nilay, no? Subong nga semanas or sa maabot, no? Nga Semana Santa. And of course, no, bago kita padulong sa Semana Santa, buwas nga adlaw is a local holiday. Diri sa aton sa Isla Sang Panay, Guimaras and Romblon, kay magadumdum naman kita no sang Panay Victory Day. Ginadumduman ina no sa Guimaras and also Romblon Island. Ang aton nga kahilwayan no this is in honor of our World War II veterans no ginadumdum naton ginatagaan naton sang halaga o kun value no ang mga sakripisyo sang aton nga mga World War II veterans. So tomorrow March 18 no Wednesday may ara sang seremonya sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine kung sa diin mahiwaton nga wreath laying activity. Also, no, ang flag raising ceremony nga pangunahan sa mga veterano, no, ang Veterans Association. Lauman nato ng ilang pamilya kag ang mga veterano themselves, no, magaupod no sa seremonya dira sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine kung sa diin nahamyang ang pila ka mga World War II veterans naton. That includes, no, ang tomb kay General Macario Peralta. So sunod kay PVAW Head no kon Philippine Veterans Affairs Office Iloilo Head Sir Glenn Castañares no after sang wreath laying kag flag raising ceremony kay 7 AM no may programa na dira sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. After sina no may symposium nga pagahiwaton sa same venue no dira sa Balantang or sa Quintinsala sa Distrito Sangharo.
may symposium para sa mga veterano and may ara sila sang speaker o kondinapit nga bisita nga magaupod no sa nasambit nga aktibidad. Amo ina no ang presidente kag CEO sang Veterans Federation of the Philippines, si retired General Romeo Alamillo. And also after sang symposium, lauma naman no ang isa ka medical mission no. Una dira may hiwaton nga wellness talk no, headed or pag-updan sang PhilHealth Region 6, and after sang wellness talk no, masugod naman ang medical mission for the benefit of our veterans, mga war and post-war veterans. So again mga kaabyanan, especially sa mga ulihing tubo, no, tomorrow is a local holiday, no, inasaulog ina sa Panay, Guimaras and Romblon ang Victory Day. Kabay pa no nga hindi lang initiun para nga mag-rest no ang aton nga mga ulihing tubo or aton mga kauturan, but also a time to reflect no sa mga sacrifices sa aton nga mga veterano. Philippine Standard Time 2:21 sa hapon. Sa aton nga pagbalik aton na nga istoryahan ang accomplishment sa Police Regional Office 6 and also no ang nagapadayon nga Western Visayas Regional Athletics Association meet sa Pasig City. Bantayan sa pagbalik sang Bantay Banwa. Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa ng pumasok pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. tigisa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Good morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos.
Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, Tulog. laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time 2:26 sa hapon. Sa gihapon mga kaabyanan, ini ang programa Bantay Banwa and temporaryo ninyo nga kaupod Hope Torrechante sa ngalan sang inyo nga regular anchor Paul Tarosa. Sa aton nga pagpadayon mga kaabyanan, aton nga pagapatpaton ang nangin accomplishment sa Police Regional Office 6, no? For the month of March. Kay may ginhiwat kahapon actually nga awarding ceremony ang PRO 6 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Josefino Ligan. And kadungan sina ginpang isa-isa man sang regional director ang accomplishment sang regional office sang kapulisan diri sa Rayon 6 sini nga bulan sang Marso, no. Of course, we're not yet sa pinakaulihi nga adlaw sang month. Pero may mga na-accomplish na, may mga nahimuan na ang PRO 6 sining March 2026. So ibaloon nato ni na mga kaabyanan, yari no, pamatian ta ang mensahe o kon pahayag no ni Police Brigadier General Josefino Ligan, ang Regional Director sang PRO 6. Heart that every day is the best day of the year. Let us welcome this brand new week with renewed commitment, another opportunity to do better, serve better, and lead better. As we begin our traditional Monday flag raising ceremony, we are reminded that the flag we salute represents more than a national symbol. It embodies our duty, our integrity, and our shared responsibility to serve and protect the Filipino people. Speaking of new beginnings, we recently witnessed a meaningful milestone in PRO 6 with the opening of the first all-female sports league as part of the celebration of the National Women's Month. This initiative highlights the vital role of women in our organization and in society. It celebrates the strength, resilience, and leadership of our women personnel
who continue to contribute greatly to the mission of the Philippine National Police. In addition, 183 women personnel availed themselves of the beauty and wellness services offered during the activity, including massage, manicure and pedicure, haircuts, and cervical screening. An initiative that underscores our commitment not only to empowerment but also to the health and well-being of our personnel. I also commend everyone involved in the successful conduct of the first quarter Regional Law Enforcement Coordinating Committee meeting. Your concerns such as oil price hikes and their impact on our communities were discussed. These engagements strengthens collaboration among government agencies and reinforces the principle that public safety is truly a shared responsibility. Likewise, I commend the active participation of PRO6 in the 2026 nationwide simultaneous earthquake drill, reinforcing our preparedness to safeguard lives and communities during emergencies. We also reaffirm our commitment to transparency and responsible governance through cooperation with the Commission on Audit during the auditing processes. Accountability and integrity remain essential pillars in sustaining the public's trust in our institution. Beyond these meaningful activities, our commitment to public service is further reflected in the accomplishment of our operating units from March 1 to 14. During this period, our intensified campaign against illegal drugs resulted in the arrest of 336 drug personalities, including 31 high-value individuals, and the confiscation of approximately 3,071 grams of suspected shabu, worth around 21 million pesos. We are halfway in the month of March, and now this accomplishment of illegal drugs, this large number of accomplishment of illegal drugs of this 15-day period. Last month, February, was the biggest since whole of our illegal drugs. We confiscated around more than 11 kilos and worth 74 million. Napakalaking accomplishment yun. Napakaraming drugs ng agencies. And as such, we will continue to perform the mandated tasks, especially in the supply reduction strategies. Tuloy-tuloy natin ang panguhuli ng illegal drugs. At andyan lang sila. Our operations against wanted persons also led to the arrest of 118 individuals, including 39 most wanted persons, demonstrating our continued resolve to ensure that fugitives are brought before the law. This is very important so that the community will feel safe and they know that eventually crime does pay. Mahuli sila. Kahit pa magtago ang mga kriminal. Kaya i-intensify natin itong campaign sa illegal sa most wanted persons and other wanted persons. Meanwhile, our drive against loose firearms resulted in the arrest of 10 individuals and the recovery of 159 firearms and 7 explosives. The instrument in the commission of crime, especially in shooting incidents, itong loose firearms. Therefore, again, we will continue to intensify and enhance this operation. In addition, our efforts against illegal gambling led to the confiscation of more than 60,000 pesos bet money and the arrest of 126 illegal gamblers, reinforcing our commitment to protect our communities and support the government's drive against illegal activities. All these operational accomplishments stems from
the individual and the collective efforts of Team PRO6. And as such, we deserve a big, warm round of applause. Palakpakan natin ang mga kanila. Furthermore, our sustained campaign against other forms of criminality, such as anti-smuggling, anti-illegal fishing, the illegal logging continues to yield significant results. These operational accomplishments demonstrate the relentless efforts of our personnel in the field. More importantly, the impact of these efforts is evident in our crime situation. Our latest records show that the 10 focused crimes in Western Visayas declined by 24 cases, or 32%, comparing March 1 to 14, 2026 to the same period last year. An encouraging indication that our strategies are working and that our presence continues to deter criminal activities. That's what our Chief PNP has always said. Crime prevention, we will always deny the occurrence of crime. Sustain our police visibility on the streets. As such, the result of which has declined our crime incidents compared to the period last March by 24. And that is a very good indicator for PRO6. Na batian mga kaabyanan si PRO6 Regional Director Police Brigadier General Josefino Ligan ang accomplishment no sa Police Regional Office 6 sa bulan sang Marso no ang coverage sina March 1 to March 14. Ginsugudan no ni Police Brigadier General Josefino Liga ng iya report pinagi sa National Women's Month celebration sa Police Regional Office 6 kung sa diin no 180 plus ka mga women police no or women members of the PNP ang nagpakigbahin no sa sininga celebration after all para man ini no sa kababainhan. So ang Police Regional Office 6 no ang ilang mga kababainhan dira no sa regional office ginhatagan sang beauty and wellness services. Pampered ang aton nga mga kapulisan nga kababainhan no sa Police Regional Office 6 kaya gintagaan sila sang oportunidad no sang Police Brigadier General Josefino Ligan nga may ara sila sang libre nga manicure, pedicure, no, massage para nga ma-feel nila no nga ano sila no gina-celebrate sila especially subong no nga bulan sang Marso Women's Month. And syempre, no, para madulang stress, no, kakapoy sa trabaho bala naton nga kadamo no sa mga trabaho ang aton nga mga kapulisan, no. So ang aton nga mga kababainan, no, as a reward ginatagan sila sang wellness and beauty services. 180 plus ka mga kapulisan naton nga kababainan ang naka-avail no sang sina nga serbisyo. And of course, gina-highlight man ni Police Brigadier General Josefino Ligan ang pag-participate no sa PRO6 sa simultaneous earthquake drill last week, no? Reaffirman sang PRO6 ang ilang commitment for transparency sa ilang kooperasyon, no, o kon partnership with the department or the Commission on Audit. Also, ang accomplishment man no sang PRO6 from March 1 to March 14 gin-report ni Police Brigadier General Ligan nga 300 plus no ka mga drug personalities ang ilang nadakpan.
And hindi lang linibo mga kaabyanan, but we're talking about millions of pesos, no, nga balor sang illegal nga droga ang ila nga natapna. Gin-intensify man no sang kapulisan ang pagbantay ilabi na sa illegal nga pasugal. Kung sa diin may ara sang masobra 100 no ka-illegal nga mga gamblers diri sa Region 6 ang ila nadakpan. So, pila lang ina sa mga accomplishment, mga kaabyanan, sang Police Regional Office 6 for March 1 to March 14, no? And, of course, may giniwat man sila nga awarding ceremony para sa mga katapo, no? Sang PRO6 PNP, kung sa diin nagbaton sang medalya ng kadakilaan kag medalya ng kagalingan ang mga pila ka miyembro sang kapulisan sang Police Regional Office 6. So congratulations no kabay pa nga iga padayon no sa aton nga mga kapulisan ang maayo nga pagserbisyo sa mga pumuluyo. Siling gani sa speech no ni Police Brigadier General Josefino Ligan, serve better, lead better. Iwato nato na with emphasis. Serve better, lead better, no? Ini ang panugyan no ni PRO6 Director Josefino Ligan sa mga kapulisan. Philippine Standard Time 2:41 sa hapon. Sa aton nga pagbalik pangayuan na nato no sang update o konsitwasyon sa nagapadayon no nga Western Visayas Regional Athletics Association meet. Sa Pasig City, sa diin ang opening ceremony March 17. Ginaiwat dira subong no sa syudad sang Pasig. Bantayan sa pagbalik sang Bantay Banwa. Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ma, tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Philippine Standard Time, alas 2:44 sa hapon. Sa pagpadayon sang aton nga programa Bantay Banwa mga kaabyanan,
I-check nato no ang sitwasyon sa Pasig City sa syudad or sa probinsya sang Iloilo sa pagbukas no sang Western Visayas Regional Athletics Association Meet 2026. Yara dito no ang pambato man actually sang Pasig And of course ang ato niya senior reporter Marian Grace Reñeta nag-cover no sang opening sining Wibraa Meet 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yan, maayong hapon. Buti maayong hapon sa imo, kag maayong hapon sa aton nga mga tagpanamati sa programa Bantay Banwa. Hupi anytime no ginalauman naton ang pag-umpisa na sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2026 ang opening program diri sa syudad sang Pasig. Yari kita diri sa buong Hupi no sa Ricardo P. Palmares Senior Memorial Sports Complex kung sa diin hiwaton ng opening ceremony. Kag ginalauman naton Hupi mga more than 7,000 ka mga delegates diri no coming from our 8 provinces or 8 schools division office sa Western Visayas ang magatambong sa Siniman Hupi nga hiwaton naton nga opening program. May ara kita hoping no nga mga invited guests, isa na diri o lakip na diri no si Attorney Peter Irving Corvera ang aton nga Undersecretary sa Department of Education. Kag ginalauman man naton na hoping no ang presensya sang aton nga commissioner sang Philippine Sports Commission si Commissioner Pato Gregorio nga magatambong man or magagrace no sang aton nga regional event subong hapon. So makita naton diri Hupi no sa stage no ang ready nagit no ang aton nga physical appearance sang aton man yang sports complex to welcome sang aton mga delegates. In fact kani Hupi makita naton kung sa diin kita no nagatindog medyo traffic sa guwa no sang Siniman nga sports complex. Probably because ngati dito no sa unan-unhan lang naga-assemble ang aton na nga mga schools division office para sa hiwaton naton nga parada. Ang matabo diri Hupi may ara-anay no antes ang aton nga opening program may ara-anay Hupi no sang parada or grand parade ang aton no nga mga delegates kag amo ini sila no magasulod ini sila sa confronting ikaw sa aton nga stage sa right side ini sila masulod and then pakagto diri sa ground no may ari diri Hupi nakabutang nga mga label kung sa diin no mag tindog later on or diin makala pag-abot nila diri sa may sports complex kung diin sila matindog ang aton nga mga delegates. So walo ini Hupi ka schools division offices. Historic kadama ini Hupi because this is the first time no nga walo or kundi magaling Hupi gingaan kid no sang kahigayunan ang aton nga mga schools division offices to represent no sang ilaya nga SDO kung sang una Hupi per province kita kung kaisa kung may city pagay like for example sa Iloilo may ara kita Iloilo province and Iloilo City and Pasig City ang ginaubra ng Hupi may ara kita sa integrated. But this time this will be the first time no nga stand alone ang mga SDO naton mag-represent even ang mga small no nga mga SDO naton like Pasig City and Rojas City sa isa ka regional meet. So baka inahupi mga around 1:30 no nag-umpisa man ang aton nga press conference kaupo diri si Attorney Stephen or si Mayor Stephen Palmares sang syudad sa Pasig hambal niya gani Hupi no part lang no sa iya gin mention kaina actually ang ini no nga pag-hosting sa iya kung sa kabudlay lang Hupi mungkin nga kabudlay but according sa iya Hupi no wala niya ginatake ini no nga bilang isa ka burden for the LGU ang ini nga regional meet. Instead ginapananaw iniya sang Pasig City isa ka oportunidad no ipakita nga ti kaya sang isa no ka SDO kaya sang isa ka LGU nga mag-host no sang isa ka regional meet ang hambal na gani Hupi at ako man ini no nga bagay for Pasig City bangod nga because nga regional meet na plastar man sang syudad ang ilang mga sporting facility kag isa na diri gani Hupi amo ini no ang sports complex bag-o ini Hupi nga sports complex and according sa iya Hupi no sa pagpamangkot man naton ti right after sa sininga Wibraa meet will this be open sa public and according sa iya Hupi no may gamay na sila nga gina-plastar and definitely open gid nila ini sa public para nga ma-develop no may ara kita sang sports development
sa mga kauturan naton diri sa syudad sang Pasig. Kaga hambal nga gani Hopi, dako man nga bagay ini ang paghost sang Pasig City bangod nga magabid Hopi gin-announce no nga magabid ang syudad sang Pasig for our palarong pambansa sa 2028 or sa masunod nga hosting sang Bisaya. So ginapanan-aw Hopi no nga ang ining regional meet will open also Hopi no sa mga oportunidad sa mga local businesses naton. Banya gani Hopi do kaina sa paglibot nga no do halos wala na makan-an diri sa syudad sang Pasig bangod nga ti buta sang mga bisita nga magatambong sa subong nga adlaw nga opening meet Hopi. Yan no, kaina nakita ko gid ang imo nga outfit no, may long sleeve ka gid dira sa may Febra 2026. Kamusta ang weather dira no? Masingkal bala ang init and may mga nakita ka na nga mga gobernador naton sa mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas. Yes, Hopi, actually no nakasuksok kita sa uniform syempre sa Radyo Pilipinas Iloilo because we are proud no nga i-cover ang amo sinima niya nga event no kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kag Hopi sa pamangkot no kung bala kamusta ang weather? Actually Hopi ito man ka init subong no ang weather naton diri sa syudad sang Pasig. Pag-abot gani naton diri kaina Hopi no mga around 12 noon kiti naglibot kita diri ang pila sa mga reklamo no sang aton nga mga kauturan nga yari na diri tam-an gid ka init and hambag gani naton Hopi subong hapon hopefully isa man sa mga reasons no nga agi pa hapon-hapon ining pag-iwan naton sang opening ceremony para inituman ka init sa aton nga mga delegates no sa ilang nga pagparada. So subong Hopi no mainit pero maayo man kiti wala nagkulan. Bless kita no sang manaming weather. Kag sa mga officials naton Hopi, so far Hopi wala pa nakaumpisa ang aton nga parada, wala pa kita sa minakita nga mga matag-as nga officials kiti may ara sang holding area no ang aton nga mga mataas nga official pero according sa aton nga Department of Education kag LGU Pasig invite nag-extend invitation sa tanan naton nga mga governors, vice governors, governors, vice governors, sa aton nga mga congressmen, sa aton nga mga board member, and even kani mga city officials no, especially sa Rojas City, Iloilo City, kag sa iban pagid naton nga mga municipality nag-extend kita pero so far Hopi wala pa diri no, wala pa kita nakita nga high ranking official nga ari subong sa sports complex. Siguro lauma naton Hopi in a while no pag-start sang aton parada makita naton no kung sa sino ang mga nagtudiri no nga mga governor ibalaan naton sa mga previous nga mga regional meet kumbaga kung maglawag ikaw sa isa ka SDO or province ara gid ang mataas nga official or may representative. So natawon naton later on Hopi kung sino sa mga gobernador naton ang nag-upod or mag-upod sa ilaya nga delegation for the Western Visayas Regional Athletic Association meet opening program diri sa syudad sang Pasig. Yan, madamo gid nga salamat. Report gikan diri sa syudad sang Pasig para sa Western Visayas Regional Athletic Association meet para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Teranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, report. Na batian mga kaabyanan si Marian Grace Serenieta nagatag sa aton sang live report no sa sitwasyon sa syudad sang Pasig para sa opening sang Western Visayas Regional Athletics Association Meet 2026. So kaina nagpatigayon sang press conference si Mayor Attorney Stephen Palmares no antes no ang opening kaglauman karon no ang pagparada sa mga atleta gikan sa 8 ka mga schools division office sa Western Visayas. And again, makasaysayan ang ining Western Visayas Regional Athletics Association meet no subong nga tuig 2026 bangod nga ang syudad sang Pasig may ara sila sang standalone delegation. Samtang ang Rojas City government no may ara man sila sang kaugalingon nga delegasyon no for the WIVRA 2026. So antes no or wala pa man nagsugod ang iban nga mga pahampang no
We still have so many remaining categories no sa aton nga mga estudyante, mga student athletes. Actually kiti nakasugod na gidman no ang pila ka mga hampang sa Wibraa. That includes no ang para games. Wala pa man no ang opisyal nga tagtaganay sang medalya kay iwaton ina no sa mga end sang pahampang o kon sa closing ceremony. Gina-congratulate na naan naton no ang mga SDOs naton sa courage no nga mag-participate sa Wibraa 2026. Of course, ang mga athletes and coaches no sa ilang nga dedikasyon. And syempre, congratulations sa Pasig City no for hosting Wibraa 2026. And silingani no ni Mayor Stephen Palmares sa report no ni Marian Grace Serenieta pagabuksan ang venue no sang Wibraa 2026 sa publiko after sang Wibraa. Ini parang magapadayon no ang sports development sang rehiyon, most especially sa syudad sang Pasig. And ang pinaka exciting dito no ang sa press conference ni Mayor Stephen Palmares nga magabid for palarong pambansa ang syudad sang Pasig. Hopefully makuha ini sang syudad sang Pasig kay dugang ini nga development, dugang economic boost no sa syudad sang Pasig ang pag-host sang palarong pambansa. Philippine Standard Time 2:56 sa hapon. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyo nga pagtutok diri sa programa Bantay Banwa. Sa Facebook Live no kag sa radyo sa 585 AM. Gusto man naton nga pasalamatan si Marian Grace Serenieta nga sa karon no sa syudad sang Pasig naga-cover sang Wibraa 2026. Also, ang aton nga mga katuwang technical diri sa studio si Engineer Roy Louie Kaipang. Sa transmitter si Sir Vermore Aventura. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa ngalan no ni Paul Tarosa nanging kaupod ninyo Hope Torrechante kag iniang Bantay Banwa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Award.